Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din tayo, syempre, sa Facebook page po ng True FM, maging sa official Facebook page ng programang Sagot Kita with Cheryl Cosim. Follow us on Facebook, mga kapatid, at sa ating mga Signal subscribers. Ayan, kami po ay napapanood nyo na rin sa True TV. Ayan, sa True TV, Channel 19 po tayo sa lahat ng Signal subscribers. At mga kapatid, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Naku, midweek na po pala. Kamusta pa ang inyong energy level? Ayan, sana ay may energy pa. Nakakalahati pa lamang po. It's a hump day. So, ito yung best time to check sa trabaho kung naging productive po ba kayo or kayo ay behind sa mga kailangan yung tapusin. At least nasa gitna pa lamang po ng linggo at pwede pa po tayong maiayos natin yung pacing sa ating trabaho. Ano po? At ngayong araw ng Miyerkules, dito po sa programang Sagot Kita, ay usapang politika tayo every Wednesday sa ating program. At ang gusto nating tutukan ay ito, kaugnay pa rin po ng ating 2025 midterm elections, ay ano ho ba yung napansin nyo? Ito, natapos kahapon, di ba, yung filing ng Certificate of Candidacy. Napakaraming pangalan, di ba? Meron po yung kilala na natin, meron yung bigla tayo doon sa may mga humahabol. Pero ang gusto po nating tutukan today ay ang political dynasty. Intindihin po natin, mga kapatid, ano nga ba ang political dynasty? Kailan nga ba nagsimula ito sa bansa? Bakit namamayagpag ang political dynasty dito po? May kabutihan ba yan? Or mas malaki po yung hindi na idudulot nitong kabutihan? Kasi depende po yan sa sasagot na tao. Pag tinanong mo yan sa isang kandidato or isang taong nasa politika na marami sila sa pamilya, sasabihin nila, pinili kami ng taong bayan at wala naman tayong batas on that. Depende po yan. Tayo naman pong mga botante ang namimili sa kanila. Kung ayaw naman daw natin sa kanila, di wag iboto. Ganun po yung kadalasang sagot, diba? Well, yan po, pag-usapan natin ang political dynasty sa Pilipinas. Pamilya sa politika. Okay. At inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Ang ating question of the day, mga kapatid, ay ayos lang ba sa inyo na magkakamag-anak po ang politiko sa inyong lugar o namumuno po sa ating bansa? Post po kayo sa ating Facebook live stream at mamaya po ibabasahin natin yan isa-isa. Gusto po naming marinig ang inyong opinion, ang inyong sagot sa ating question of the day. At dahil nga po, bare months na, ay meron po kaming paandar, parigalo, papasko, maagang pamasko. 500 pesos po. Pipili tayo ng isang magkakamit po ng 500 pesos na may pinakamagandang sagot, malaman sa ating question of the day. Ayos lang ba sa iyo yung magkakamag-anak ang politiko sa inyong lugar o namumuno po sa ating bansa? Post na po kayo. At mamaya i-announce natin ang ating lucky winner ng 500 pesos. Pero take note dapat po nakapublic ang inyong pag-share sa Facebook. Okay? Mamaya po, hintayin po namin yan. At mga kapatid, pasimulan po nating pag-usapan ang lagay nga po ng politika sa ating bansa. Tutukan natin ito pong political dynasty dito po sa Pilipinas. At kasama po natin ngayon live via StreamYard si Attorney Michael Yusinko. Siya po ay isang legislative and policy consultant at political analyst. Attorney Yusinko, marami pong salamat sa inyong oras. Magandang hapon. Magandang hapon, Cheryl, at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
Okay, yun nga po ang gusto nating mas himayin, mas pag-usapan, ano po, Attorney Yusinko, ito pong political dynasty sa Pilipinas. Siguro simulan natin sa background and history dito po sa ating bansa. Paano nga ba? Okay, let's define first. What is the definition po ng political dynasty? Before we go to the history and background dito po sa ating bansa. That's a good question. No? So right now, technically, wala pa tayong legal definition of political dynasty. No? So ang ginagawa namin sa Ateneo Policy Center is meron kaming dalawang working definitions. Opo. No? So yung una, yung tinatawag naming thin dynasty. Ito yung magkakasunod na magkakamag-anak. So yung una siguro, yung pinaka ugat ng pamilya, siya muna ang nasa poder. Tapos pagtapos na siya, susundan siya nung anak niya o asawa niya, kung sino man. But basta ang thin dynasty is yung sunod-sunod lang sila na magkamag-anak. Mhm. So yan yung normal na dynasty, no, sa konteksto ng demokrasya. Kasi tama yung sinasabi mo kanina, binoboto naman ng tao yung mga yan. No? So yung political dynasty, that's a normal phenomenon in democracies. Hindi lang tayo, pati mga ibang bansa, even America, meron din sila mga political dynasties. So ang normal na dynasty in the context of democracy is yung tinatawag naming thin dynasty, yung sunod-sunod. Okay. Yung isang klaseng dynasty ay yung tinatawag naming fat dynasty. Ito yung magkakasabay na miyembro ng isang political clan. Magkakasabay silang nag-o-occupy ng samut-saring public office, no? Sabay-sabay silang nakikilahok sa eleksyon. Ito yung klaseng dynasty na marami tayo. Tinatawag ito ng isang Australian journalist na dynasty on steroids. Ito yung masamang dynasty. Ito yung hindi nakakabuti sa politika, ito yung hindi nakakabuti sa governance, and ultimately, ito yung hindi nakakabuti sa demokrasya. At ito yung marami tayo. Yung fat dynasty, yung magkakasabay na maraming mga miyembro ng isang clan ang nasa poder at sabay-sabay silang lumalahok sa eleksyon. Attorney, okay, we have thin and fat dynasty, pero ito pong ganitong klaseng, yung political dynasty po sa ating bansa, kailan ba ito nagsimula? Paano ba tayo namulat sa ito pong political dynasty? Mahaba ang history ng ating konsepto ng dynasty, no? Pre-colonial times pa lang, meron na tayong conception of yung mga political elites, no? Yung mga datu system, mga datu families, no? So habang umuusad tayo sa kasaysayan, nagbabago lang yung anyo nila. So mula nung panahon ng Spanish colonization through the American colonization, nag-iiba lang yung anyo nila until nung independence natin. But all of those years, lalong-lalo na nung independence natin, ang nakikita lang natin is yung thin dynasty. So yung mga Osmeñas, yung mga Laurels, Rojas, Quezon, lahat yan mga dynasty. Pero hindi Thin. sila sabay-sabay tumatakbo. Sunod-sunod. Parang Sunod-sunod lang sila. ipinapasa. May pagpapasa. Pinapasa. Oo, may That's pagpapasa. Oo. Oo. So kahit papano, meron pa ring puwang yung mga hindi bahagi ng dynasty, no? Nagkakaroon sila ng pagkakataon. So sila yung mga katulad nila Nene Pimentel na walang dynasty, nakakapasok pa rin sila sa politika noong mga panahon na yon. Kasi yung mga dynasty noon, may delikadesa pa rin sila, no? Nahihiya pa rin sila, kaya sunod-sunod lang sila. At Hindi saka, sila opo. sabay-sabay. At saka,
I think siguro especially during that time, it says a lot sa pamilya. Babalik sa pamilya yung napakahalaga ng anong sasabihin ng taong bayan sa pamilya natin. Yung ganon. Precisely. At Ito saka yung sinasabi nating delikadesa. ayun, delikadesa. Sila kahit na magkaroon ng gusot sa loob ng pamilya, diyan lang yan, mananatili lang yan sa loob ng tahanan natin. That's correct. Hindi ipapakita na hindi tayo nagkakasundo or muntik na tayong magsuntukan or magpatayam pa para kung sino ang magmamana doon sa babakantihing posisyon or tatakbuhan na posisyon. Pero dapat magkasundo tayo as a family na ito lang ang tatakbo sa pamilya. During that time, ganun po ba ang siste? Kasi ngayon, attorney, maliban dun sa thin, fat dynasty, sila pamilya naglalaban-laban. Alam mo, hindi pa tayo sigurado doon kung totoong laban yun, ano? Kasi pati ako napansin ko yan at nagkundak ako ng sarili kong investigasyon kung totoo nga bang nag-aaway-away. Or No? naniniguro lang na walang makikinabang na iba. It will still stay in the family. Masabi That's lang na correct, may no? makalaban. That's correct. No? Siguro yung isa o dalawang pamilya ay totoong magkaaway. No? Aha. Pero karamihan dyan is kumbaga sarsuela lang na nag-aaway. Ang totoong dahilan is ayaw nilang mapunta sa iba yung kapangyarihan. Well, with that po, in what ways, Attorney Yusinko, does the cultural value of family loyalty contribute po to yung dun sa strength ng political dynasties? Certainly, it plays a factor, no? But batay na rin sa mga pag-aaral namin, ang main driving force talaga ng pagtatag ng isang dynasty is kumamkam ng kapangyarihan para yumaman, essentially. No? So, gain political power in order to gain economic power. So, hindi yung sinasabi mong family loyalty, certainly that plays a part. Of course, that plays a part kasi kultura natin yon. Pero observing political dynasty behavior, nakita namin na ang driving force talaga nila is to gain power. Gain political power in order to gain economic power. Marami po ngayon nakikinig sa iba-ibang iba-ibang henerasyon. Matagal na nagsimula, sabi nyo nga po, colonial years pa nagsimula ito pong political dynasty kung paano tayo namulat dito. Yung pag-evolve. Ito na nga yung sabi natin, magmula noong, balikan nga po natin ulit, paano nag-evolve? So, masasabi ba natin during that time, yung kaninang sinabi nyo nga po na, yung pinag-uusapan natin na, iisa lang, na apelido yung nakikita natin, pero ipinapasa. Pero ngayon, yung Fat Dynasty na, or nagiging Sarsuela na, nagiging sila-sila na lang. Bakit po kaya naging ganun ang siste? So, are we saying na, we're in the worst kind of political dynasty now? Yes, definitely. You describe it correctly. We are seeing the worst form of political dynasties known in the world. So, paano tayo nagsimula sa ganito? No? Kasi dati, nung mga 1960s and 1950s, kapag dynasty ka, it's sort of accepted kasi syempre yung mga political elites, sila lang yung nakapag-aral, sila lang yung may mga karanasan sa governance. So, yung taong bayan, syempre, nire-respeto. At yung mga dynasties noon, kagalang-galang sila kasi meron silang delikadesa eh. Nahihiya pa sila na makita ng ibang tao na namamayagpag sila. No? So meron silang sort of genuine feeling na kailangan serbisyo publiko yung pinapakita natin. But that all changed in the process of yung pagpasok ng martial law, nung pagpasok nung Marcos dictatorship,
Kasi ang nawala doon yung hiya, ang nawala yung delikadesa, no? Kasi nakita nila, oh, pwede pala, no? Pwede pala tayong mag-appoint ng governor na asawa, tapos governor yung anak ko, presidente ako, tapos yung isang anak ko, lalagay ko sa barangay, kabataang barangay. So, kumbaga, nakita ng mga ibang politiko, pwedeng magawa ito. So, doon na nagsimula yon, no? Kaya nga noong 1986, Constitutional Commission, pinagdidibatihan na ng mga drafters na kailangan natin itong tugunin, itong problema na to. Kasi nakita na nilang problema yung political dynasties, lalo na yung fat political dynasties. Nagkakaroon na sila ng inkling na magiging malaking problema to. So they were debating kung should the Constitution regulate, or should the people, or should the Congress regulate. So yun ang pinagdidibatihan nila noon. So yung nakikita nating fat dynasties ngayon is really the result of the evolution of our politics of greed, of our politics of yung gusto lang makakamkam ng political power and economic power sa ating mga political elites. Bakit hindi po naprotektahan ito nung bagong konstitusyon? Well, kasi kakatapos lang natin nung People Power Revolution, no, di ba? So, yung mga drafters natin, nasa isip nila na yung mga botante noon, yung panahon na yun, noong 1986, meron na silang kamulatan na hindi tama yung political dynasty at meron silang sapat na kakayahan, sapat na kapangyarihan na bumoto ng tama. So, hindi na kailangan sabihin ng konstitusyon na ito dapat ang gawin ninyo. So, ang nangyari, pero meron pa rin mga drafters na hindi, kailangan pa rin nating i-regulate ito. So, nagkakaroon ng debate. In the end, nagkaroon ng compromise. At yun na yung lumabas sa ating 1987 Constitution na sinabi doon na prohibited yung political dynasty. Kasi nga, yun yung prinsipyo, yun yung value natin noon. Kaya lang, hinayaan na, o sige, as a compromise, iwan natin sa Kongreso yung pag-define kung ano yung political dynasty. Para kahit papano, meron pa rin kapangyarihan yung mga mamamayan na i-assert yung kanilang kapangyarihan sa issue na ito. So, ano po nangyari sa Kongreso? Well, ang nangyari kasi, napuno yung Kongreso natin ng mga fat dynasties. Well, hindi na napag-usapan. Kumbaga sabi nyo nga po, it's prohibited, pero doon dahil yung kompromisong yun, yung they compromised, pero hindi naman nasunod. Hindi na napansin. That's right, no? Kasi punong-puno na ng fat dynasties yung Kongreso. And of course, why will they kill the goose that lays the golden egg for them, di ba? Kasi they benefit directly from the broken system. So, hindi nila aayusin yung sistema kasi ito yung paraan nila para mamayagpag sa politika at sa governance natin. So, nandito tayo ngayon. Fast forward na tayo, Cheryl, we are here now na in 2024, sandamakmak na dynastic politicians ang tumatakbo ngayon. Siguro mapupuno na ang Kongreso natin, pati ang Senado, pati nga ang gabinete, namamayagpag na ang mga dynasties, no? Ang executive branch natin, dynasties na rin ang namamayagpag. Yung Pangulo at saka yung Vice President, both are members of fat dynasties. So, kumbaga, nandito na tayo ngayon sa sitwasyon na kakaunting pamilya lang ang namumuno sa isang bansa na ang mga mamamayan ay 115 million. Attorney Yusinko, mag-break lamang po tayo ng kaunti. Pero ilan sa mga tanong siguro, kanina napakahalaga ng salitang delikadeza. Masasabi ba natin na
Nasaan na? Nawala na ba? Nakalimutan na ba yung salitang delikadeza? To be fair din doon sa sa mga namumuno po na paano naman kung sabihin nila na genuine naman yung loob namin eh. Talagang gusto lang naming magsilbi sa taong bayan at para maipagpatuloy yung aming magandang nasimulan. Pero paano na nga ba, ano nga ba ang magiging epekto po natin nito ng ganitong klaseng dynasty na katulad po ng sinasabi ni Attorney Yusinko ay the kind of dynasty that we have now is yung fat dynasty, yung magkakasabay, ang magkakasabay na magkakamag-anak, magkakapamilya ang tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Ano ang epekto nito sa governance and democracy po sa ating bansa? Sali po kayo sa ating discussion. Baka may mga gusto po kayong ipunto, may gusto po kayong itanong sa ating political analyst na si Attorney Michael Yusinko. You know, we want to hear your voice as well. At baka po rin may mga politiko nakikinig sa atin, baka gusto nyo rin po makisali sa ating discussion, maaari naman din po. Oras natin 4:26, wag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. At oras po natin mga kapatid, 4:32 ng hapon at usapang politika po tayo ngayong araw tuwing Miyerkules. Usapang politika po tayo dito sa programang Sagot Kita. At kasama po natin ang isang legislative and policy consultant at political analyst na si Attorney Michael Yusinko. Pinag-uusapan po natin mga kapatid at hinihimay natin ang background, history at sitwasyon na po ng ating bansa on political dynasty. At kanina nga po, narinig na rin po natin si Attorney Yusinko at siguro ganun na rin po katulad ng aking obserbasyon at ng marami pa nating mga kababayan. It seems like every election, yung political dynasty po sa ating bansa is getting worse. And doon sa panahon na nagsimula ang political dynasty, parang we're in the worst situation. Attorney Yusinko, paano ba nag-ooperate, diba? Kanina may mga ilang aspirants na po tayo na na-interview na sinasabi po at natatanong ng media on political dynasty. At ang kanila naman pong sinasabi ay taong bayan naman ang pumipili sa amin eh. Hindi naman namin sila pinipilit. Kahit na gaano pa kami karami, kung ayaw naman sa amin, hindi rin kami mauupo sa pwesto. Pero paano ba nag-ooperate Attorney Yusinko ang political dynasty po dito sa ating bansa? Sige po. Go ahead. Sorry. First and foremost, Cheryl, yung fat political dynasties actually hindi na sila fat ngayon, ano? Ayon ano na? Iba na. Kay Dean July Tihanki, obese na yung mga dynasties natin. Morbidly obese. Yung nasabi ni Dean July Tihanki, sila ni Dean Ron Mendoza yung gumawa ng distinction na yun, ng fat at thin, no? Ngayon, sinasabi na ni Dean Tihanki, sobrang dami na, hindi na lang sila fat, obese dynasties na yung meron tayo. Now, that's not just being glib here, no? Kasi yung nature talaga ng fat dynasty, by their very existence, ang objective talaga nila is to expand political power, to gain political power at any cost, no? So yan, ganun sila, that's the way they operate. Na ang una nilang priority habang nasa poder sila, habang nasa kapangyarihan sila, ay kumamkam pa ng mas maraming kapangyarihan para mas matagal ang kanilang pananatili sa poder, no? That's their nature, that's their instinct. So, yung public interest, yung common good, yung kung ano yung nakakabuti sa taong bayan, secondary lang nila yon na naiisip. And usually, it just comes out as soundbite or motherhood statements or slogans.
Mhm. I'll give you an example. Meron kaming recent paper na nagsasabi na ang mga fat political dynasties meron din silang mga negosyo. Mhm. Karamihan ng mga fat political dynasties meron ding family business. Hulaan mo, Cheryl, ano yung majority of the fat dynasties? Anong mga business nila? Yung majority sa Cons- kanila. construction. Yeah. Tama ba Why do ako? you think so? Ha? Natumbok Why ko. do you think so? Natumbok. Dun malaki ang proyekto. Mga nakukuhang Right. proyekto sa government. At yan nga, ano ba yung ang pinakamaganda nga dyan, minsan namimili pa eh. May mga kaibigan din po ako sa construction eh. Ang pinakamaganda daw dyan, yung dredging. Ewan ko kung meron pa kaya dredging. Kasi hindi naman yan masyadong na didetalye. That's correct. Yung mga, Natatandaan mo, oo. every budget natin, lahat, napakalaki ng flood control Mhm. projects. Mhm. Right? Mhm. And yet, every year, anong nangyayari sa bansa natin? Baha. Bumabaha. Palala ng palala yung baha. Pero every year, tumataas at tumataas din yung budget for flood control. So, Mhm. you just have to connect the dots, no? Siyempre, if you dig deeper, lalong-lalo na dito sa mga investigative journalists natin, they will find the connection, no? But makikita mo na ngayon pa lang, and I'm sure yung mga nakikinig sa atin, alam nila to, they see it firsthand, na yung mga fat political dynasties, ang kanilang priority is kumita yung sarili nilang negosyo, whether construction Mhm. or retail or yung hotel or resort, di ba? Yan ang Mhm. mga negosyo nila eh. Mhm. Mhm. Pero yun ang kanilang pinupuntirya. Mhm. Hindi man hindi man mayroon silang ganong klaseng negosyo, yung kaibigan, kakilala, Yes, connected, sir. connected at connected po. Hindi yung tipong talagang, hindi ko naman kilala yan, basta sumali sila sa bidding, wala, ganon. Hindi. Hindi po ganon. Parang, ewan ko kung meron, walang ganon. I doubt, ano po, kung, kasi din yung ibang mga kakilala ko, kahit na bago sila, nanalo, no, pinalad, na mapataob yung incumbent or yung talagang matagal na doon, kinakain ng sistema. But I'm sure yung pagkakain sa sistema sa mga politiko natin, we'll talk about that on another day. Doon, kasi mas iba pa rin. Kasi ang dami kong gusto sanang pwede nating pag-usapan pa. Attorney Yusinko, gusto rin natin himayin ang party list system. Para mas mamulat, we want mga kapatid to inform you, to educate, tayong lahat po. Kasi minsan, hindi na natin to pinagtutuunan ng pansin. And this episode, mga kapatid, marami po kayong mapupulot na insights, ano? At I hope this episode talaga, Attorney Yusinko, ay makapag-iisip ang isang botante na, teka, paano nga ba ako pipili ng iluluklok ko sa Senado, sa Kongreso, sa pagka-alkalde, Vice Mayor, and sa iba pa pong posisyon, ano? Pag-isipan nyo po, mga kapatid. Okay, puntahan natin, yun nga, attorney, no? Nasa morbidly obese political dynasty na po tayo. So kung ganito, paano po ang epekto niyan sa ating demokrasya? Sa ano pong epekto nito sa governance, attorney? Unahin natin yung governance, no? So, kapag ang namamayagpag sa governance mga political dynasties, nakokomprimasado yung policy formulation, yung policy making, no? Katulad ng baha na sinasabi ko kanina. Alam na ang dami ng pag-aaral, Cheryl, kung ano yung dapat gawin ng gobyerno para makontrol yung flooding. Kasi lagi namang Mhm. babagyo sa atin eh. Yes. Hindi mawawala yung ano natin sa bagyo, yung Mhm. sitwasyon natin sa bagyo. Marami ng mga pag-aaral kung ano yung kailangan gawin. Pero hindi nagagawa ng
ng iba't ibang administrasyon, no? Hindi Mhm. nagagawa ng mga iba't ibang kongreso because they cannot make the hard decision. Kasi yung mga kailangan gawin will entail unpopular Mhm. and difficult reforms, no? Merong kailangan masakripisyo, merong kailangan na maghirap ng ng ilang panahon, no? And they cannot do that kasi ang lagi nilang iniisip, kailangan manatili ako sa pwesto. So that is an example of nakokompromisado yung policy formulation, yung policy making, and yung policy implementation. Right? Mhm. Ang epekto naman sa demokrasya natin is very, very simple and obvious, no? Yung mga kababayan natin, yung mga kabataan natin ngayon na somehow nai-inspire na maglingkod sa gobyerno, maging mambabatas din, no? Naiisip nila, nakakapanood sila ng mga pelikula na nakaka-inspire sa kanila. Wala na silang pag-asa. Kasi Mhm. kasi wala silang pangalan, hindi sila bahagi ng isang dynasty. Wala nang puwang para sa kanila at napakarami nila, Cheryl, hindi lang isa. Libo-libo sa ating mga kabataan, and I know this for a fact kasi yung policy center namin involved din sa mga pag-capacity building ng mga kabataan ng SK. Marami sa kanila ay talagang gustong maglingkod, no? Mhm. Pero wala nang puwang para sa kanila kasi nga ang mga namamayagpag, ang nakamonopolize na ng mga public offices sa atin ay mga political dynasties. Mhm. Mhm. Yan ang isang masamang epekto sa ating demokrasya na yung mga kabataan na may kakayahan, may desire, may capability, may ambition, may heart, hindi nila natutupad yung kanilang mga hangarin just because hindi sila bahagi ng isang political dynasty. Mhm. 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 Attorney Yusinko, sabi ko nga kanina, no, may mga nakausap tayo, may mga natatanong on political dynasty, especially yung mga pangalan na ito nga, sabay-sabay silang magkakaapelido na tumatakbo. At ang kanilang sinasabi ay depensa ay hindi naman nila kami iluluklok ulit or hindi kami iluluklok kung ayaw sa amin ng taong bayan. Nasa taong bayan pa rin yan at the end of the day. So, masasabi po ba natin, doon sa nakikita po, sa ating discussion now, ay, kasi I'd like to ask if yung political dynasties ba help or hurt yung poong ating no, yung lagay po ng ating ng bansa. May nakikita ba kayong kagandahan din sa political dynasty na nangyayari sa atin? Or this is something na talagang kailangan matapos kasi kahit na sabihin natin na genuine yung kanilang yung pagsiservisyo nila sa tao, ay kailangan magkaroon ng pagkakataon, patas na pagkakataon ang lahat na doon sa mga nagnanais na mamuno sa bayan. Cheryl, I have to be frank with you. Wala akong nakikitang mabuti Mhm. na dulot ang obese dynasties, no? Mhm. Hindi yan nakakatulong sa ating mga mamamayan, no? Mhm. Kahit na ba sinasabi nilang may puso sila para sa serbisyo, that's just lip service, no? Mhm. That's soundbite, that's motherhood statements. Kasi simple lang naman ang tanong eh. Kung gusto nyo talagang maglingkod sa bayan, bakit kailangan sabay-sabay kayo? Mhm. Bakit kailangan congressman ka ng District 1 tapos yung asawa mo congressman ng District 2? That doesn't make sense kung gusto nyo lang magserbisyo. Right? Mhm. Lolokohin nyo pa yung taong bayan na mag-asawa kayo pero magkahiwalay yung distrito tinatakbuhan nyo. Right? Mhm. Bakit kailangan ang governor at saka vice governor mag-asawa o mag-ama
ang mayor at ang vice mayor mag-ama. That doesn't make sense, right? Kung talagang titignan mo, kung public service nga ba talaga yung gusto nilang mangyari. Kasi pwede naman isa lang eh. Mhm. Isa lang, tapos pagbigyan mo rin yung iba na tumakbo. Napakarami natin, by the way. We are a very young population. Meron tayong mga kabataan na gustong-gusto maglingkod. Bakit po sila pagsasopangan? At yung mga kapamilya mo lang yung gusto mong maluklok sa pwesto. So, I don't buy that kind of reasoning, yung binoto naman kami. Kasi wala nang choice yung taong bayan eh. Kasi kayo-kayo lang yung tumatakbo. And this is borne out by the records of by the COMELEC, no? Marami sa mga tumatakbo o yung sitwasyon ng eleksyon is it's Dynasty A versus Dynasty B. Mhm. Sometimes Dynasty A lang yung tumatakbo, wala nang kalaban. Very rare yung occasion na merong dynasty versus a non-dynasty. Mabibilang mo lang talaga. Majority of our electoral competition is between Dynasty A versus Dynasty B versus Dynasty C. And also, dumadami na, ito yung mas nakakatakot, dumadami na yung mga electoral contest na Dynasty A na walang kalaban. Which tells us na nawawala na ng pag-asa yung mga kababayan natin na ba't pa tayo tatakbo? Eh wala rin naman tayong laban dito sa nakatatag na political dynasty sa lugar natin. Attorney, gusto kong pag-usapan, ewan ko, yung ilang beses itong inaitatanong, may mga bills naman eh. 'Di ba? Nagpapasasabi yung anti-dynasty bill. Pero laging hindi naman umuurong. Lagi namang, at alam na rin ang sagot ng taong bayan, paano uurong yan? Or paano uusad pala, hindi pala uurong. Paano uusad ang isang bill on anti-dynasty kung hindi naman mapapakinabangan ng mga nakaupo sa pwesto? Siguro, ewan ko kung tinatablan po sila na nakikita nila ito, nasa kanila yung balik. It's sad lang to see, and I don't know if nare-realize na po nating mga Pilipino yan na bakit nga ba hindi umuusad? May nag-o-author naman ng anti-dynasty bill. Ito po ba ay something na parang diborsyo lang, sintok sa buwan talaga na maipasa bilang batas? It's like that, no? Suntok sa buwan is the best way to put it. Talagang ganun kagahaman yung mga mambabatas natin. Yung lagi ko nga sinasabi, they will not kill the goose that lays the golden egg for them, no? So hindi tayo makakaasa na ang Kongreso, lalong-lalo na ngayon na mukhang yung Senate madodomina na rin ng mga fat dynasties, talagang hindi tayo makakaasa na magpapasa sila ng batas that will regulate themselves, no? So hindi, kumbaga, in the basket of solutions na kailangan natin para ma-resolve itong issue na to, yung pagpapasa ng anti-dynasty bill o yung regulatory bill, hindi natin maaasa yan sa Kongreso. Ang tanging pag-asa na lang natin dyan is mapasa natin yan through people's initiative. Kaya lang yun, medyo mahirap yun, magastos yun, at nakakatakot, no? Kasi ang karanasan ng isang grupo dyan na sumubok, habang ginagawa nila yon, yung gathering of signatures, yung dynasty dun sa lugar, biglang tinreten sila with violence. So, hindi lang ito nakakapagod at magastos, nakakatakot pa. Nakakaawa naman po yung ating bansa. Parang, lahat tayo mahal natin ang bansang Pilipinas Pero kung ganito na hindi tayo naririnig, kasi they're supposed to be the representative, like the Congress, ay representante kayo ng inyong mga constituents. Hindi nyo po boses yan dapat. Boses dapat yan ng constituents nyo. Na sana ay hindi nyo po nakakalimutan. At sa taong bayan, the way I see it is sana
nakikita po natin sa ating mga representatives na talagang boses natin yung dinadala nila sa Kongreso. Parang hindi naman, I mean, siguro nga paano ba? Nobody care. I mean, wala na, napagod na rin ng taong bayan sa kanila. Parang magkanya-kanya na tayo. And it is scary na umabot tayo sa ganung punto na wala na tayong pakialam. Hindi po sana dapat ganoon. Yung sinasabi niyo, Attorney Yusinko, na kailangan may alternatibo. I was gonna ask kasi kung may alternatibo bang solusyon para po na makakatulong upang mabawasan ang impluwensya ng mga political na pamilya sa pamahalaan. Yun, baka doon mayroon tayo. Hindi man natin magawa yung People's Initiative through our votes. Diba? Doon sa ating pagboto po. Well, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, kulang ang oras natin. Dapat dito tayo, Attorney Yusinko, mga 2-3 oras na usapan on political dynasty, di ba? Paano magagawa bang makamit ng Pilipinas ang tunay na reformang politikal nang hindi tinutugunan po ang issue ng mga dinastiyang politikal? Isa lamang po yan sa iiwang kong tanong. Mga kapatid, wag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Sayang po at kapos tayo sa oras. 5 minuto na lang po ang nalalabi sa atin. Kasama pa rin po natin ang isang legislative and policy consultant at political analyst na si Attorney Michael Yusinko. Binabasa ko Attorney Yusinko, yung ilang mga komento ng ating mga netizens. Ito kagaya si Carol Pineda. For me, ayos lang po. Kahit magkakaanak sila sa politika kasi iisa lang din naman po ang gusto nilang hangarin para sa taong bayan. At saka kung magkaroon man sila na issue, madali rin nilang masusolusyonan dahil nga sila ay pamilya. Si Romel Kayabyab, sa akin hindi po ito ayos na magkakaanak na politiko sa isang lugar. Hindi maganda ito kasi sila-sila na lang ang halos nakaupo sa pwesto at kalimitan ay nagpapalit-palitan na lamang sila ginagawa ng kabuhayan. Nag-mix nga naman, no, Attorney Yusinko. Kanina pinag-usapan natin, nung una, thin, tapos naging fat, tapos ngayon, morbidly obese political dynasty, meaning sunod-sunod na, sabay-sabay pa. Ganun na yung nangyayari. At mga kapatid, pag sinabi natin, pinag-uusapan natin, ang definition ng morbidly obese, nakamamatay. Di po ba? Pag nagpapatingin tayo sa doktor, ayaw mong umabot, nasa obese, ka na, boundary ka na ng obese, ha? Or sasabihin, morbidly obese na yan, delikado na yan. Tingnan niyo po yun. Tingnan niyo po yung sitwasyon ng ating politika sa bansa. Kung ganito na po nakikita ng mga eksperto po natin or ng mga analysts na mga katulad po nila, Attorney Yusinko, na ganito na po yung nagiging obserbasyon, di po kaya tayo'y dapat nang matakot. Na ikamamatay na po ito ng lagay ng ating bansa pagdating po sa demokrasya, sa politika, usaping politika. Ako doon nagising ako, Attorney Yusinko, doon sa morbidly obese political dynasty. That's what we have now in the country, mga kapatid. At ito po, sabi rin ni Francis de la Cruz, okay lang po sana kung hindi sila abusado. Yung iba kasi abusado. So, parang lumalabas, basta mamumuno ka, hindi pinag-aralan, may pag-aaral po ba ang kayo or may pag-aaral ba na kung paano bumoboto tayo as a nation, ang Pilipino? Kasi dito sa mga messages po nila, karamihan okay lang, basta mas mahalaga sa kanila ay mamumuno ng maayos. Parang secondary or hindi naman nila talaga binibigyang halaga yung political dynasty. Attorney Yusinko. Pero i-announce ko lamang yung ating winner ng 500 pesos. Sabi niya, hindi po ako sang-ayon sa political dynasty. Bigyan ng chance ang iba na may tapat na hangarin para sa bayan at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Solly Del Rosario, congratulations! Ikaw ang winner natin ng ating maagang pamasko dito sa programang Sagot Kita ng 500 pesos. Marami pong salamat sa inyo. Yung kaninang naiwan ko,
hindi natin alam paano ba, may papasa nga bang bill na anti-dynasty sa Kongreso, yung People's Initiative, sabi nyo, na mahirap dahil nahaharas, nabubuli yung mga nag-pupush po nito. Pero, Attorney Yusinko, magagawa bang makamit po ng Pilipinas ang tunay na reformang politikal nang hindi tinutugunan ang issue ng mga dinastiyang politikal? At anong papel po ang ginagampanan ng mga botante sa pagpapanatili o paglaban sa kapangyarihan ng mga dinastiya? So sa unang tanong mo, sagot ko diyan, Cheryl, hindi, no? Hindi tayo magbabago kung hindi natin tutugunan yung problema ng obese dynasties, no? Yung sagot ko naman sa second question mo is actually hindi yung voters ang gusto kong punteryahin, ano? Opo, go ahead. Ang gusto kong punteryahin is yung civil society. Particularly tayo sa media at tayo sa academe, no? Mhm. Kasi kailangan natin tulungan yung mga botante na malaman kung ano ba talaga yung mga tungkulin, ano yung mga responsibilidad ng mga posisyon na tinatakbuhan ng mga dynasties na ito. Kasi yan yung kakulangan na nakikita natin kung bakit bumoboto sila ng dynasty. Aside from the fact na wala na silang choice, no? But ang malaking factor din is hindi kasi nila nauunawaan ng mabuti ano ba talaga yung trabaho ng senador, ano ba talaga ang trabaho ng mambabatas, no? Kasi kailangan nilang malaman yun para maisip nila tugma ba yung kandidato na tumatakbo dun sa posisyon. Mhm. Tugma ba ang let's say isang boxer o isang artista na tumakbo para sa isang trabaho na gumagawa ng batas, no? Hindi ko minamaliit ang boxer or artista. Ang sinasabi natin, kaya ba nilang gumawa ng batas? Right? So ganun dapat yung pag-iisip, no, ng ating mga kababayan. At gusto natin tulungan sila para malaman nila ano ba yung mga responsibilidad ng ating mga public officials ng mga posisyon na yon. At para malaman nila tugma ba yung mga kalidad ng mga kandidato doon sa mga posisyon na tinatakbuhan nila. Attorney Yusinko, siguro po sabi nyo nga, kailangan nating magtulungan para mas mapaintindi, mas mapamulat yung taong bayan. Kasi makatulong tayo sa kanilang pagpili sa mga susunod na leader po ng ating bansa. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Sana po ay maanyayahan po namin kayo muli. Pwede nating pag-usapan ng party list, 'di ba? Party list system. Ang dami pa at mahaba-haba pa bago po bago ang 2025 midterm elections. I hope by that time ay nakatulong tayo sa kanila kung paano nila pipiliin ang kanilang mga susunod na iluluklok na leader po ng ating bansa. For now, overtime na tayo. Maraming salamat po, Attorney Yusinko. Thank you for joining us this afternoon. Marami po kaming natutunan po sa inyo. Maraming salamat din. Ayan po, Attorney Michael Yusinko. Mga kapatid, nabitin po ba kayo? Abay, wag po kayong mag-alala. Marami pa po tayong ganitong klaseng pag-uusapan po. Every Wednesday, usapang politika po tayo dito sa Sagot Kita. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito po ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, physical man o spiritual. Bukas, physical health po ang ating tututukan. Makakasama po natin, of course, Dr. Edwin Bien at katawang po natin ang MX3. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot Kita.